Eto na si Ololwa. Ololwa? Ololwa? Ulol ka. Namimiss ko na si Yata. Hindi naman nagmamaneho. Okay. Wow, another Super Bowlers. Sir, ano to? Okay, double in B, triple in B, quadruple in B, fireball! Yo, what up guys? Another day, another clash. Ang magkalaban ngayong araw ay Team Nigeria versus Team Japan. Ito ay Homeland Posidonia Cup. Labanan ng countries to. One team per country. Players dito ng Nigeria, si Destro, si Punisher, si Ricky, si Olauluwa, si Void. And sa Japan naman, si Star, si Gaku, Ryuta, Yata, Kazuma. Kilala nyo na tong mga to. Zeus Esports roster. So good luck both teams. Ito ay round 2 ng Posidonia Cup. Eto na, any second. Eto na, first attacker dito ang Team Japan. Uumpisahan ni paring Ryuta. Good luck. Umpisa na ang boxing. Suntukan na. Mass throwers. Ang baon niya dito. Uy! Sir, nagkamali ata. Sinadya ba to? Okay, quick spell. Multiple quick spell. Rocket backpack! Giant arrow! Wow! Okay. Nakuha nyo din yung Clan Castle, Lava Launcher, and Expo. Okay, okay. Hindi ko alam, nagkamali ata siya ng equipment kay King. Naka-Snake Bracelet and Earthquake Boots. Si Warden ay naka-Life Gem and Rage Gem. Okay, Log Launcher yung gamit niyang Siege Machine dito. Hindi ko alam kung sinadya to guys ha. Kawawa si Charlie makagabi, no? Pagka-mute, di na bumalik eh. Natulog na si Loco. Okay, nagpop na siya dito ng Earthquake Boots. Boy pa yung kanyang Archer Queen sa may taas. Gumamit siya ng free spell sa may Fire Speeder, kaya lang para saan yun, boss? Hindi ko alam. Okay, revive spell kay Dragon Duke. Ang dami pang spell support ni Ryuta dito. Looking good to para sa kanya. Basag to, boss. Basag to, sir. Ang dami niya pang spell support. Monolith na lang yung kalaban dito. Air defense para sa Dragon Duke. Ang dami niyang spell support dito. Early 3-star to para sa Team Japan. Pag talaga alagad ng dilim, gets agad eh. Andyan pa lava launcher, boss. Hindi ko alam kung anong tinamaan sa gitna kanina eh. Lods, hindi sila nag-Eternal Tomb sa Mass Thrower. Oo, hindi sila gumagamit ng Eternal Tomb. Instead, Life Gem and Reach Gem combo. Nicely done. Good start para sa Team Japan. Nice hit from Ryuta. Di nakadepensa yung base ng Nigeria. Magkaang maglabang bansa dito. Ayan, Nigeria saka Japan. Ito yung Battle of Countries. Ito na si Ricky. Si Ricky ang first attacker ng Nigeria. Good luck. Meron siyang Zap Throwers. Spiky Ball, Snake Bracelet, Action Figure Magic Mirror, Life Gem, Rage Gem kay Queen, Rocket, Backpack, and Fire Heart. Pero wala siyang Giant Arrow. Okay. Good luck para kay Ricky. Okay, Zap Quick sa may gitna, and then Rocket Backpack! Nice. Ini-snipe niya lang yung yung Lava Launcher gamit yung Rocket Backpack. And then zinap niya dun yung Revenge Tower. Eto na yung mga throwers. Sakto! Yung pwesto ng Dragon Duke. Merong Sneezy. Ayun. Nag-activate na yung Phoenix dito. Pero ayaw magalit. Ayun, nagalit. Hindi, pinakalma. Merong may ibong Adarna. Double Ice Golem. Nag-pop na agad siya dito ng Queen's ability. Nag-pop na rin agad siya ng Spiky Ball. Sir! Galit na galit si Ricky dito ah. Ginamit lahat ng abilities ng heroes. Kaya lang, nag-split yung mga throwers niya dito. Teka lang. Okay, may kukuha naman sa Town Hall. Furnace sa may left side.
Ano na nangyayari? Namatay yung kanyang Archer Queen. Namatay na rin si Barbarian King. Warden and Throwers na lang yung natitira dito with healers. Meron naman siya revive spell. Uy, yung healers! Ooh! Isang airbomb na lang to. Isang airbomb na lang yung healers niya dito. Okay, revive spell. Ginamit niya na kay Dragon Duke. Ay na. Kanyang butike. Dragon pala, dragon. Okay, gumamit siya ng free spell sa may defending queen. And scatter shot. Last spell niya na. Oy! Meron pa pala siyang inv. Kaya lang hinabol ng Dragon Duke yung queen dito. Okay, nakuha naman niya yung monolith. Etong compartment na lang na tong natitira. Medyo mahaba pa naman yung oras dito ni Ricky. Kaya lang yung warden na naman ng... Alam ko na mangyayari kay Tatang dito. Napanood ko na to eh. Ayun oh. Napanood ko na to, warden. Sabi ko na eh. Napanood ko na to eh. Kakapusin si Ricky dito. Nice try lang. Enti lang para kay paring Ricky. And nice defense naman para kay Stars. Ganda, mataas pa rin yung percentage na nakuha niya, 91%. Good eve, aga mo ata ngayon boss. Maaga yung laban eh. Nice try lang para kay Ricky. And nice defense naman para kay Stars. Bakit hindi na need Eternal Tomb boss? Mas mahalaga yung life gem sa rage gem sa throwers eh. Nagpapasip-sip si Warden sa Multi-Inferno. Again, pasip-sip nga ng kamao. Malambot sila kapag walang life gem. Eto na si Zeus Gaku. Good luck! Second attacker from Japan. Mayroon siyang super bowlers dito. Sa normal mode, walang problema kung wala kang life gem. Kung gusto mo gamitin yung Eternal Tomb and Rage Gem sa throwers, walang problema sa normal mode. Pero pagdating kasi dito sa esports mode, sa sobrang sakit ng mga defenses, hindi pwedeng walang life gem in throwers. Snake Bracelet, Spiky Ball, Magic Mirror Action Figure, Rage Gem Eternal Tomb, Fireheart, Stun Blaster. Guys, pag naglalag kayo, punta kayo, gawin yung landscape mode, yung stream. Mas smooth pag naka-landscape eh. Huwag na sneezy sa Warden, lalagnatin si Doc. Pwede pa rin naman si sneezy sa Warden, guys. Basta yung medyo ilayo-layo nyo lang yung drop ng Dragon Duke. As much as possible sa opposite side, ganyan. Pero kung gagamitin yung pang counter funnel yung Dragon Duke, tapos doon din papunta yung mga throwers and Warden nyo, yun nga. Hindi rin gagana yung rage nun. Gaku? Para saan yun? Ano to Gaku? Dalawang ice golem? Okay. Okay. Jump spell. Dragon Duke. Barbarian King, Spirit Fox. Ayan, parang ito, si Dragon Duke. Pero ito, meron naman kasing reach gem yung Warden. So, okay lang naman. Naka-reach pa rin yung Dragon Duke niya dito as long as nasa range siya nung kanyang Grand Warden. Okay! Eternal Tomb! Ayan na, pinap na ni Gaku yung Eternal Tomb dito. And then Rage Spell sa may pinakagitna. Grabe, ang sakit ng damages ng mga Super Bowlers. Multiple Headhunters ang kakainin dito ng Dragon Duke. Okay, Poison Spell. Headhunters and Witches yun naman ng CC dito ni Destro. Teka lang, hindi ko makita. Buhay pa yung mga Super Bowlers niya dito. 3 piraso pa. Dragon Duke, nag-activate na yung Phoenix. Si Queen, meron pang ability dito. Same as Barbarian King. Meron pa siya ditong Revive Spell. Meron pang Freeze Bell. Looking good to para kay Gaku. Huwag lang matetegi siguro si Warden. Meron pa siyang Spiky Ball, oh. I-activate niya na dito sa may bandang ilalim. Ayan yung free spell, malamang dito. Okay, nag-pop na siya ng Spiky Ball, free spell, revive spell, ginamit na rin. Free spell na lang yung natitira dito para sa air defense and ricochet cannon ba to? Beautiful free spell galing kay Gaku. Another 3-star secured to para sa Team Japan. Sheesh. Nicely done from Gaku. Another 3-star para sa Team Japan, di ba Charlotte?
Raven na lang sa Warden. Pwede. Boss, bakit parehong HLC? Gumawa sila ng level 1 clan para dun sa tournament. HLC meaning Homeland Cup. Tournament to ng mga different countries, one team per country. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga battle clan nila dito ay pangalan ng countries. Bossing, engineer na ako. Ako yung pag-uwi ng exam na agad live mo, pasado na. Oh! Wow, congratulations sa'yo. Engineer Libestrum? Libestrum? Hindi ko alam pronunciation ng pangalan mo, boss. Pero, congrats. Congratulations, bossing. Nice, nice. Pwede ka nang tumambay. Boss. De, joke lang. Ano device mo? iPad, 9th gen. Eto na si Ololwa. Ololwa? 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 Ulol ka. Hindi. Hindi ko alam. Bahala ka na. Good luck. Meron siyang mas Dragon Riders dito. Giant Arrow action figure. Fireheart Stun Blaster. Dark Crown and Meteor Staff. Wala kang Dark Orb, sir. Okay. Giant Arrow sa may left side. Eternal Tomb Healing Tomb kay Grand Warden. Giant Arrow action figure and Siege Barracks sa may right side. So, ginagamit niyang pang funnel dito. Yung Dragon Duke and Queen with Siege Barracks. And then, Mass Dragon Riders. Okay, gets. Okay. Pero feeling ko, bibigyan siya ng problema nitong dalawang sweeper na to. Eto guys ha. Etong dalawang sweeper na yan. Tignan natin. Tignan natin. Mukhang gagamitin niya na yung Eternal Tomb dito. Hindi, hinuhold niya pa rin. Okay na, pinap niya na yung Eternal Tomb dito. Wala siyang Dark Orb ha. Gamit niya dito kay MP ay Dark Crown and Meteor Staff. Parehas passive item to. So parang Life Gem and Reach Gem kay Warden yan. Okay, in-overgrowth niya muna dito yung left side compartment. Witches and Furnace. Yung laman ng Clan Castle dito ni Kazuma. Okay, okay. Ang dami niya pang spell support dito. May revive spell pa siya. Namatay na yung kanyang Archer Queen. Namatay na si Dragon Duke. Hindi, sino ba to? Dragon Duke pala yung buhay dito. Si Warden pala yung namatay. Kaya lang, delikado siya dito. Yung Town Hall. Hindi ko alam kung paano niya kukunin yung Town Hall dito, guys. Meron siyang dalawang totem spell dito. Kaya lang, after niya i-revive tong Dragon Duke, tatargetin lang nitong Dragon Duke yung defending Dragon Duke eh. Ay, hindi na! Pwede mo nang buhayin, sir! Buhayin mo na! Nice! Okay. Distracted yung defending Dragon Duke. So, makukuha niya dito yung Town Hall bago pa bumalik yung Dragon Duke dito! Sir! Nice! Nice, nice, nice. Nice timing. Pero munti ka na siya mapiso doon. Kung sakaling bumalik yung Dragon Duke doon, delikado sana si ano dito. Si Olulwa. Nice try lang, sir. Nice defense naman para kay Kazuma. Sino representative ng PH boss? Team Falcons. Mamaya may laban sila. Ano oras ba? Sila yung last match? Tama, sila yung last match. Team Falcons versus Krewe Esports. Di ba yung kalaban ng Krewe Esports nung nakaraan yung BAP Esports, Pinoy team din. Tapos nanalo yung Krewe Esports. Yun yung mayroong pick and ban sa Kitsune Division Cup. So kalaban naman ng Team Falcons mamaya yung Krewe Esports pero open troops sa Auracos. Swerte pala ng Nigeria na sa battle clan kanila. Syempre. Ano pangs? Okay, ang tagal i-end dito ni tropa pero ito na oras na ng attack ni Yata. Yata, namimiss ko na si Yata. Hindi naman nagmamaneho. Okay. Wow, another Super Bowlers. Nagpop na agad siya dito ng Rocket Spear Sea Shield kay RC. And then one Furnace sa may bandang taas. Okay. Ang paborito ni Yata, Yata Bowler. Pangalan ng YT ni Yata, Yata Bowler. Makukuha ba yung Ricochet Cannon? Alam ko, hindi. Hindi makukuha yung... Hindi nga makukuha. Phoenix. Sabi sa'yo, makukuha ng Phoenix eh. Okay. And then, Flame Flinger. Sige. Eto na, Super Bowler sa may left side. Zoom in natin. Queen Magic Mirror Action Figure, Eternal Tomb Rage Gem, Fireheart Stun Blaster. Okay, nagpop na agad siya dito ng Eternal Tomb. Totem Spell para kay Guardian. And dito niya dinrap yung kanyang Dragon Duke na naka-Raven. Wow! Grabe yung Raven, oh. Sinosolo mag-isa yung Town Hall. Boss, yung Raven, sinosolo mag-isa yung Town Hall.
Okay. Buhay pa yung kanyang flame flinger sa may ilalim. Meron pa siyang dalawang super bowlers dito. Okay. Slowly but surely. Ganda ng pwesto ng Dragon Duke. Okay, gumamit na siya ng Rage Spell dito si Warden. Ay, aray ko! Tinamaan ng lava launcher. Meron siyang revive spell dito. Kanino kaya niya gagamitin? Kay Dragon Duke kaya? Okay, nagpop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Ang sakit ng Revenge Tower. Daramdaman niya. Ginamitan niya ng free spell dito. Kaya lang, kailangan niya pa ng another spell support. Second free spell. Dragon Duke dito. Buhay pa. May revive spell pa siya. Okay, teka. Ano na, sir? Buhay pa yung kanyang flame flinger sa may ilalim, ha? Yata. Looking good to para kay Yata, ha? Okay, totem spell pang distract sa may air defense. Baby Dragon. Pag nakuha tong air defense na to, wala na, finish na, guys. Nakuha na yung air defense, so basag to. Another 3-star secured to para sa Team Japan. Sir Gaby, palagi ako nanonood ng vlog mo. Ay, maraming salamat. Walang rocket backpack. What time, boss? Ang alin? Ang laban natin ay 9 PM, 10 PM, and 11 PM. Boss Ken, miss you pakis. Oy, what up? Ricey Keks. Ricey Keks? Anong pick and bandits? May bunny. Nicely done para kay Yata. Happy Yata for tonight's video. Another 3-star para sa Team Japan. Grabe. Grabe ang Team Japan dito. 3 out of 3. Wala pang sablay. Maganda pa ba si Osia? Oo naman, boss. Pero kung mainipin ka at hindi ka pasensyosong tao, hindi para sa iyo ang Clash of Clans. Para sa mga ano to, yung mga pasensyosong tao. Pag mainipin ka, hindi ka para sa Clash of Clans. Sir, ano to? Mini, mo. Sinong sira ulo, papanoorin ko. Ang ganda. Pag yan na perfect star, babatuhin ko, bubong ng kapitbahay namin. Siguro si Boyd na lang. Fireball! Okay, nice fireball kay Boyd. Tapos balikan natin siya. Ang ganda ng fireball ni Boyd dito. Panoorin natin si Punisher. Okay, gumamit siya dito ng zap sa lava launcher. Revenge Tower. Okay, good start. May pata kay Boyd. Maganda. Maganda to, maganda. Okay, namatay yung kanyang Grand Warden. Pagkatapos mag-fireball. Very good. Very good. Ang ganda. Pagka-fireball, namatay yung Warden. Tignan natin si Punisher. Okay, pagkatapos niya mag-zap, ito na yung mga throwers niya sa may Town Hall Park. Nag-pop na siya dito ng Spiky Ball. Okay, Magic Mirror Action Figure. Life Gem, Rage Gem. Dragon Duke sa may right side para mag-counter funnel. Naka-Fire Heart Stand Blaster. Okay, tignan natin habang bunabanatan niya yung Town Hall. Lipat tayo kay Boyd. Okay, patay pa rin yung kanyang Grand Warden. Sleep Tight. Eto na sa Town Hall yung kanyang mga Meteor Golems. Fireball Meteor Golems pala yung baon dito ni Boyd. Okay, meron siya ditong Poison Spell pero ginamit niya sa Witches. Okay, nice. Meron pa siyang Overgrowth Spell. Dragon Duke, naka-Fire Heart Stand Blaster. Eto na si Dragon Duke para buhatin ng laro. Para i-3-star ang base ni Ryuta. Ngunit siya na lang ang mukhang matitira dito, sir. Magsosolo na lang mag-isa. May dala ka pang balot. Ayan o, may balot. Okay, Stand Blaster. And then, kaya pa yan. Dito tayo kay Punisher. Okay, nakasurvive na siya sa may Town Hall Park. Uy, meron pang revive spell dito si Punisher. Ang dami pang throwers dito. Kaya lang, yung mga healers niya dito, isang air bomb na lang. Revive spell kay Dragon Duke, ginamit na. Hindi, sorry. Kanino ginamit nyo? Mukhang kay Grand Warden. Kasi meron, hindi, kay Dragon Duke nga. Akala ko gumagalaw pa yung itlog dito eh. Akala ko gumagalaw pa. May stars na pala. Meron pang free spell dito. 50 seconds remaining para kay Punisher. 3-star ata to, guys. 3-star to kay Punisher. Boy pa yung Dragon Duke niya. Ito na lang yung kalaban, yung air defense. Kaya lang, safe yung Dragon Duke niya. Basag, sir. Ang ganda. Makakasecure dito ng 3-star ang Nigeria. Kaya lang may -2 sila. So parang piso lang to.
Sakit ng tot ng Kuya Ken lang, saka lang mag-shoutcast ng dalawa. Anong highlight na laban ngayon, bossing? Hindi ko rin alam eh. Basta yung next match natin, Baby Bass. Natatandaan niyo yung Baby Bass? Mga magagaling mag-Electro Dragons din. Tapos ang kalaban nila ay Kari Esports. Restart secured! Para kay Punisher. Nicely done. Para sa Team Nigeria. Not bad, pero -2. So, ang total stars nila dito ay 7. May minus, boss. Meron. Pa-shoutout ulit. Gabi-gabi ako nananalo sa live mo. Ay, shoutout sa'yo, James. Ay, hindi. Ewan ko. -1 ata. Yung isa umatak sa tamang oras. Yung isa lang pala yung hindi. -1 ata. Yung isang attacker nila, kumbaga yung oras ng attack nila, may isa lang yung makakount doon. Ito na si Kazuma. Si Boy Dapa. Good luck. Ay na naman. Fireball Moises Strat. Ay, hindi. Akala ko Moises Strat. Fireball Super Witch lang yung baon dito ni Kazuma. So, wala siyang Moises Strat. Okay, double inb, triple inb, quadruple inb, Fireball! Nice! And, triple quick spells. Ba't dinadahan-dahan mo pa, Kazuma? Hindi, double ano lang pala yung ginamit niya. Double quick lang. Double quick lang. Akala ko triple quick eh. So kaya may natirang piso dito sa Ricochet Cannon. Eto na yung mga super witches. Sa may town hall ang entry niya. Si King ay naka Earthquake Boot, Spiky Ball, Magic Mirror Action Figure, Fireheart Stun Blaster kay Dragon Duke. Nanlambot yung mga big boys. Ang sakit na. Okay, nagsama na ulit. 4 na big boys. Eto na. Kaya lang, binabanatan ng Guardian dito yung 4 na super witches na magdadrop pa siya ng totem spell. Kazuma! Munti ka na mategi yung super witches niya. Okay, back to full health naman dahil sa healers. Nice. Free spell sa may Fire Spitter and multi-IT. Slowly but surely. Si Kazuma dito, sir. Okay, nagpalit siya dito. Troop launcher yung gagamitin niya. Para magkaroon ng mga normal wall breakers na babasag ng mga walls dito. Kaya alam mo kang iikot yung mga big boys dito. Totem spell pang distract sa may rage spell compartment. Nice wall breakers. Ganda. Galing sa troop launcher yung mga wall breakers na yun. Yung junction yung pinakatinamaan. Okay, nagpop na rin siya dito ng Earthquake Boot Spiky Ball kay King. Dami pang spell support ni Kazuma dito, ha. Uy, Witches, Furnace, and Headhunters yung naman ang CC dito ni Ricky. Dragon Duke sa may right side, Totem Spell, pang support. Meron pa siyang Queen's ability, meron pa siyang Fire, meron pa siyang Stun Blaster kay Dragon Duke. Gagamitin niya na ata, ayan na nga. Free spell sa may X-Bow. Nagpop na siya dito. Warden! Ang galing mo talaga, Warden. Mamamatay dito yung Dragon Duke niya. Hinabol yung defending king. Sir, kaya pa ba? May monolith pa dito. Na-take down naman yung Revenge Tower. Kaya lang may monolith pa. Magpapahirap dito kay Kazuma. Pero kukunin na ng Archer Queen. Oras na lang yung kalaban ni Kazuma dito. 28 seconds remaining. Aabot ba? Medyo mabagal yung mga super witches niya saka big boys. May mga archers dito. May headhunter. Basag. Wasak. Another 3-star to para sa Team Japan. Aba, mukhang peperpikin ata nila dito ang Team Nigeria. Sir. Lakas. Galing ni Boy Dapa. Ni Kazuma. Nice hit using Fireball Super Witch. Ayan na. Si Stars. Si Stars ang last attacker dito ng Ang last attacker dito ng Team Japan. Tignan natin kung makaka-perfect dito ang Team Japan sa laban nila against Nigeria. Meron siya ditong Zap Throwers. Wow! Stars? Ground troops? Talaga ba, Stars? Batak na batak si Stars sa air troops ngayon, pero ground troops yung gamit niya dito. Okay. Mukhang nagpe-flex lang dito si Stars ng ano niya. Aura flexing. Life Gem, Rage Gem. Magic Mirror Action Figure. Snake Bracelet, Spiky Ball. Fireheart, Stun Blaster. Okay. And meron siya dito 3 lightning spells. Para sa Lava Launcher siguro to. Okay, nag-activate na yung ability ni yung Phoenix dito.
Pero hindi ko alam ba't hindi niya pa ginagamit yung zap. Hinahayaan niya pa magbato yung... Okay, ayun na. Nagbato. Pinabato niya lang ng isa. Okay. Coco Balloons. Totem Spell. Oy, partial CC pull. One Headhunter, one Furnace. So malamang Lava Hound din laman yan. Meron pang Lava Hound sa loob yan. King sa may left side, pang counter funnel. Si Queen, mag-activate na ba yung ability? Hindi pa na. Na-hold pa, na-hold. Labas mo na yung Lava Hound, boss! Hindi pa abot kasi eh. Ayun na, nalabas na yung Lava Hound. Pag nabasag yung wall. Ayun na, mababasag na yung wall. Ayun na, si War. Ay, hindi! Loko to! Japik! Rocket Balloons and Ice Golem pala yung laman. Naloko tayo dun na. Unpredictable si, si Olulwa. Nagpop na siya dito na Magic Mirror action figure. Ang dami pang spell support ni Stars dito, kaya lang namatay yung kanyang Grand Warden. Stars! And then, Finrespell ni Stars dito. Ano to? Ay, hindi. Ice Golem pala yung. Kala ko Finrespell niya eh. Defending Ice Golem pala yung galing sa CC. Okay. Meron pa siyang Spiky Ball dito. Yung Revive Spell, hindi niya pa ginagamit. Baby Dragon sa may multi-gear. Mukhang kay Dragon Duck niya gagamitin yung Revive Spell dito. Kaya lang hinihintay niya pa ata yung King and Queen. Hindi niya basta i-drop, hindi niya basta bubuhayin yung Dragon Duck dito or hinihintay niya yung mga throwers sa gitna. May Spiky Ball pa siya dito eh. Basag to. Guys, basag to. Perfect to. Perfect stars to para sa Team Japan. Perfect stars to para sa team ni Stars. Ayaw pang buhayin. Okay, free spell sa may Monolith. Ice Golem. Isuswag niya ata. Hindi, joke lang. Ginamit niya na yung revive spell dito. Free spell sa may Revenge Tower. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng perfect star. Perfect war. Grabe naman ang Team Japan dito. Palong-palo, sir. Hindi sila sumablay. Kahit isa. Nag-ground attack si Stars. Nag-aura flexing lang to si Stars. Ayun na nga. Wow, bad boy. Angas naman yan, sir. Sheesh! Nicely done para sa Team Japan. Perfect Stars. Ibang klase, sir. Ibang klase. Wala man lang nakadepensa kahit isa. Eto na. Last attacker dito si Destro. May chance pa sila dito. Kailangan niya lang maka 7 stars. Good luck. Okay, meron siya ditong Zap. Ganun din, Zap Throwers. Meron siyang 3 lightning spells, 1 quick spell. Moises Strat ba to? Rocket Backpack! Zap Quick! Okay. Nice. Ini-snipe niya lang yung lava launcher, saka ano yun? Multi-IT. Lava launcher and multi-IT. Okay, throwers yung baon niya dito. Snake Bracelet, Spiky Ball, Action Figure, Magic Mirror, Life Gem, Rage Gem, Rocket Backpack, Far Heart. Boss Ken, possible ba maka 3-star yung TH1 sa Town Hall 17? Oo naman, boss. Sa sarili mong server. Pa-shoutout kay Lexi, kaibigan ko. Oy, shoutout sa kakaibigan mo si Lexi Zanz. Boss, kailan po laban HLC PH? Wala na po, laglag na. Round 1, laglag na PH, guys. Ngayon palaging perfect war sa clan mo. Palaging perfect war sa clan ko. Lagi naman perfect war sa clan ko. Na-late ako, huhu. Kuya Ken, ano magandang strategy na attack sa Town Hall 12 below? Dragon's Bat spells and free spell. Pinakamadali. Kuya Ken, ano magandang strategy na nga? Kilala mo ba si Rambutan? Yes, sir. Kuya Ken, ano magandang sino nanalo sa Onyx ba, Boss Ken? Hindi ka rin alam, boss eh. Sana makabalik na si Klaus. Ewan ko, maganda yung chemistry ng Zeus Esports ngayon, kaya mukhang malabong bumalik si Klaus dito. Maganda yung chemistry nila. Lahat sila capable to restar. And si Klaus bihira maka 3-star ngayon. Okay, marami pang spell support si Destro dito. Meron pa siyang Invi, Free Spell, and Revive Spell. Basag to kay Destro. Kaya lang, 3 stars lang yung makukuha niya eh. Sayang, kulang pa siya ng 4 stars. 7 stars yung kailangan nila. Sana makalik. Sino pala nag-rep sa PH? Team Falcons.
Team Falcons. Syempre, paunahan sa admin kasi yun eh, kung sino makakapag-register dun sa event. Okay, ginamit niya yung revive spell kay Barbarian King and makakasecure dito ng 3 stars si Destro. Nice hit. Nice hit, nice hit. Kudos pa rin sa Team Nigeria. Every year ba magkakaroon ng new town hall? So far, puro hindi naman sila sumasablay. Pero yun na nga, congratulations dito para sa Team Japan for winning this round against Team Nigeria. So Team Japan na magpo-proceed papuntang week 3 or round 3 dito sa Homeland Homeland Posidonia. GG's!